ng waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw dito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallanes, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na authorized sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangan gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sa ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo na, they're entitled to their own opinion or sentiments on this. Pero yung ulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakaputok, 24 oras. Isang guro at dating beauty queen ang nasawi sa pamamaliit sa San Manuel, Isabela. At ayon sa pulisya, tinambangan ng dalawang nakamotorsiklo sa larin ang biktimang si Lynette Jane Danilo de Guzman habang nasa loob ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Nabababa lang noon ang kanyang tatlong anak at ligtas sila. Kaya doon na-arrival sa ospital ang biktima na isang runner-up sa Miss Philippines. Patuloy na inaalam ng pulisya ang motibo ng krimen at pinagpubis pa ang mga salari. Sa pagdating ng Year of the Fire Horse, ngayong Martes, ano kaya mga pampaswerte ang papatok sa mga naniniwala rito? Alamin sa pagtuto, ni Buwan Aquino. Dumayo pa sa Binondo ang taga-Antipolo na si Angela para kumonsulta sa feng shui expert para sa papasok na Year of the Fire Horse. Kasi ever since start akong ginawa ito, it started bringing me some luck with my career, money, health. Dinatnan din namin si Ray na first time daw bibili ng Lucky Charm. Nakikita ko talaga na maraming nagtatry and bumibili. So, gusto ko rin malaman if totoo ba talaga. Itong Binondo, Maynila na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, hindi lang hitik sa kasaysayan, kundi pati na rin sa pagkain, mga Chinese tradisyon New Year? at mga ritual para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Yeah. Kabilang dyan ang Kailan ni siya? basket na Sabi? nilalagyan ng bigas, 17. Lucky Charms at ang tao na 17? naglalaman ng 999 pesos. Maswerte raw ang 999 ayon sa feng shui consultant. Dagdag buenas din daw kung lalagyan ito ng blue string na may pearl para mabalanse ang fire element ngayong Year of the Fire Horse. Itong year 2026 very intense or very pressure yung mga tao. Kaya kailangan natin si blue string with pearl to harmonize and to give us peace of mind. Bubuksan daw ang basket matapos ang 9 na araw. Isasaing ang bigas at gagamitin ng charms. Sa mismo Chinese New Year naman, swerte raw ang pamimigay ng angpaw na may pera. Dahil kung anong binigay mo, siya rin daw babalik sa'yo. Pwede rin ang pagsusulat ng mga hiling sa wishing paper. Wishing paper naman, very important. Kailangan meron kayong clear goal or clear wish na kung ano yung gusto mong mangyari this 2026 mo. So you write your name, your birthday, your address, and your wishes. Tapos susunugin mo siya. Ayon sa isang sociologist, likas sa mga Pilipino na mayakap ang impluensya ng iba't ibang kultura, kaya nga ipinagdiriwang din dito ang Chinese New Year. Hindi lang ito simpleng pamahiin eh. Kombinasyon to ng history natin with the Chinese, yung social influence, yung sa mga Pilipino kasi optimistic ang kultura natin. Tapos meron tayong yung mindset natin na we aspire for something better. Pero paalala niya, huwag iasa ang lahat sa swerte, kundi sa pasipag at sa paggawa ng tama. Ito rin ang paalala ng feng shui expert. The feng shui is one part ng swerte natin. Yeah, so we call it the earth luck, no? And then the blessings, that yung mga ginagawa natin ritual, that is the heavens luck. Another ones, we call it the actions, the human luck.
Okay, manlock. So ito na po yung kailangan natin magtrabaho. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino nakatutok, 24 oras. Susunod, Yan o. Dinikitan nung ano eh, yung motor. Dalawa magkakas sa kayo pa magiging rin. ng humaharurot na tuktok o tricycle sa Pasay. Kasi nila ang nasunugan, no? Magkanak na hulog sa spillway Hindi ko sa fail. Masbate. Ay kasi yun eh.